Welcome or welcome back to my channel. For today's video ay i-share ko sa inyo yung tatlong cards na meron ako na pwede nyo ring applyan para kayo ay makasave or makakapag-save sa mga cards na ito in a less expense. Kumbaga meron nga dito na wala talaga akong ginastos kahit sa card. It's all free. So to start with, and if you are interested, please do keep on watching up until the end of this video para may matutunan naman kayo at may kahit konting idea kung ano-ano nga ba yung mga cards na pwede rin sa inyo. So kayo na lang yung bahala kung alin dito or alin sa tatlong ito yung swak sa gusto nyo. Alright? So yes, without so much ado, let's move on to our topic, which are the cards that I've been using quite a while. Alright, so first off is the Cebuana, the 24K savings card. Yes, isa to sa may recommend ko guys, since ang Cebuana is meron na din silang online app nito na pwede mong i-navigate doon or i-manage doon yung any transactions that you wanna have in this card. So as pwede ka rin mag-save na dito, savings naman talaga siya, savings card. And if halimbawa may transaction ka, every transactions na meron ka sa Cebuana is makakakuha ka ng points. So parang sa typical unusual cards lang din ng mga SM store, parang ganun. Nga lang, dito, maganda kasi pwede mo siyang gawin as a savings account. Kasi pwede ka mag-save up to 50,000 pesos. And nakuha ko lang to siya guys for only 50 pesos sa pinaka-Cebuana pawn shop. And then, ayun, hindi nga ako talagang nag-apply pero inalok ako na kung pwedeng kumuha ko ng ganito kasi maganda rin siya, every transactions magkakaroon ka ng points and then at the same time pwede kang mag-ipon dito. Alright, so that's first. And yeah, kung iisipin mo naman 50 pesos, ipagkakait mo pa ba yun? Kung kesa naman pupunta ka pa sa mga bangko, diba? Mas mabilis yung transaction dito or mas mabilis yung process ng pagkuha rito kesa sa yung mga bank. Hindi ko naman sinisiraan yung bangko, no? Pero as a usual experiences na nakukuha natin, kung ako lang, but ang experience ko talaga is matagal. Bukod sa marami pa tayong pinipirmahan na kung ano-ano, pipila ka pa, o diba, bago ka makarating sa mga papirmahan ng ganon, is pipila ka muna bago ka makakuha ng ganito. At saka hindi mo rin siya, minsan may mga bangko din na hindi mo agad-agad makukuha yung card, babalikan mo pa. So, hindi siya ganun ka-convenient. But in this one, wala lang ata 15 minutes yung pag-process. Tapos, eto na, makukuha mo na kagad yung card. So, yeah, baka naman gusto niyo rin kumuha ng ganito guys for only 50 pesos. Yan kung hindi ako nagkakamali. But I'll be putting a comment sa baba if ever mali yung price ko nito. But as I remember, 50 pesos lang talaga yung kuha ko niya. Alright, so much for Cebuana card. Let's move on to Maya. Ewan ko kung marami na ba sa inyo ang familiar dito. But isa rin siya sa mga card na aking ginagamit because it's tested and proven. Ang daming features na makukuha mo dito. Ang dami-daming benefits na makukuha mo. At saka ang laki ng ano nila guys. Ang laki ng interest rate compare us to any other typical banks. Mas malaki siya guys. And meron din siyang online app na again pwede ka doon mag-transact na everything. Doon naman talaga lahat dito. Kaya may ganito kasi kapag you need to withdraw your money, pwede mo siyang withdrawin sa ATM mo. But in my case, if wala ka naman ganito kasi hindi naman to dumating kaagad nung nag-enroll or nag-apply ako ng Maya savings, fino-forward ko lang yung funds ko from Maya to the ATM that I am currently having. But it's also ideal kung talagang kukuha ka ng card nila. Kasi at least kapag doon ka nag-transact and everything, pag withdraw ka, depende sa bangko na kukuhanan mo. May mga charge na siguro ng around 15 to 20 pesos
Depende sa bank, pero sa pinakamataas na charge na nakuha ko kapag ka nag-withdraw, hindi ka naman laging mag-withdraw, 18 pesos talaga yung usual fee na nasa-charge sa akin kapag ka nag-withdraw ako sa card nila in any ATM. Okay? Features with this one has been discussed to other of my videos. Okay? So, panoorin nyo na lang yun. Kung ano-ano nga ba yung makukuha mong benefits sa pagkuha ng savings account na ito. So again, online ko lang siya in-apply. And then, so far so good. Pwede kang magbayad dito ng bills. Pwede kang mag-send ng money. And then, pwede ka rin mag-save. As I mentioned, ang percentage nila, yung interest rate is actually 3.5% currently. But nagbo-boast siya depending upon the transactions that you have been doing in your Maya account. Like if gagamitin mo siya pang purchase, nagbo-boast yung percentage per annum niya. So as what I've experienced, nung una ko siyang trinay for savings, meron lang akong 3.5%. Dati 4, but ngayon as days went on and on, parang bumaba siya, pero I'm not discouraging you because again, mas malaki pa rin siya i-compare mo sa mga bank, like 0.001 something lang yung sa mga bank eh. So, mas maganda pa rin talaga sa Maya Savings. And then, after purchasing something na ginagamit kong pang swipe yung card, nagkaroon ako ng boost effect, like nag-boost yung percentage ko for 3.5 up until 6% per annum by doing just using this card in paying in any affiliated stores that they've been with. So, isa-swipe mo lang. And aside from that, ginagamit ko rin siya pang bayad ng bills. The more you use their app or the more you use their account in all of your transactions, the more benefits that you can have. So, ganun kaganda si Maya. And then, I think that's it for this card. That's the second card that I have been using. Hindi na ako masyadong nag-ano ng sa bank. Pero meron ako nang natiling isa, yung passbook talaga kasi is in one of my videos, nabanggit ko doon na if you're like me na talagang impulsive buyer, like I am before, buti na nga lang ngayon, medyo nag-iisip na ako bago gumastos. It's really ideal kung hindi ganito yung savings account nyo since this is also good as cash. So, ito lang dun sa mga taong talagang may self-control, kaya nilang idisiplina yung sarili niya not to spend that much or hindi talaga gagastusin if hindi intended for that expenses. Alright? So, moving on, I have here the third card that I am currently using. It's GoTime Visa card. And yeah, nakuha ko lang to siya sa Robinson's store, department store, habang nagpa-purchase ako ng clothes. Yeah. And then may lumapit sa akin na sales boy, ini-introduce sa akin yung GoTime. It's really my first time to hear that GoTime during nung time na nilapitan ako ng sales boy. Nagulat ako, sabi ko, what's that all about? Sabi, parang ano lang din siya ma'am, GCash app or Maya app na meron din siyang sariling app. And then, eto daw parang kay, I don't know, I'm not that sure, parang narinig ko lang kay Villar daw ito. I don't know. And then, yeah. So, kumuha ako since it's free. Wala talaga akong binayaran compared to si Buana, 50 pesos. And then si Maya, pag kukuha ka ng card talaga niya, this costs 200 pesos. So, sa app ka lang din mag-request ng card. May form doon na ipa-follow mo lang yung instructions na fill upan mo. And then after mataas na yung 1 week, depende kung saan yung location mo, marireceive mo na yung card mo. Okay? So, 50 and 200 pesos. And this one, I just got this for free. So, in-introduce lang siya. And then, it's all free. Kaya green-up ko. So far, so good. Nung nakita ko yung features din ng app nila,
Ganon din, in every purchase that you'll have, nagkakaroon din siya ng points. Parang sa SM Advantage card, parang ganon. Nga lang, dito you can use already for savings. Kasi merong option doon to save, and then meron din silang interests. Hindi ako ganun ka-sure kung how much is the interest rate that they have, pero mas mataas pa rin talaga si Maya kesa rito. Okay? So, again, yun lang yung meron ako currently. I have 3 cards online with online applications. And then, just recently, inad ko yung Como. Narinig ko lang din siya sa one of the vloggers in YouTube na okay din daw siya. So, yun, in-applyan ko din, but I am not yet applying for the physical card. Kasi bala ko, hindi ako kukuha nun kasi gagamitin ko lang siya for savings talaga. And if nagtataka kayo kung bakit marami akong accounts or ganito, kasi sinesegregate ko po siya. Ito, I am actually planning to just have savings in here. Yung save lang talaga ng save, na yung untouched money, yung no spend money dito. Kahit magkano lang per sahod. And then, dito sa Maya, ito naman yung ginagamit ko for all the transactions that I have online, like paying bills, sending money, ano pa ba? Nagsisave din ako dito. Sa emergency fund, it's better kung dito kasi mataas yung interest nila. So, ganun. Yung emergency fund naman kasi mas maganda siya kung hinahati-hati. Hindi yung sa iisang lalagyan. Kaya nga may kasabihan, di ba, na don't put all your eggs in one basket only. So, pwedeng ihiwa-hiwalay mo. As I've mentioned, na-mention ko na rin yan sa isa kong video, na dapat nakahiwalay talaga yung emergency fund mo. Merong on-hand cash, merong sa ATM, easy to access din, good as cash, and then meron din yung naka-time deposit na mag-earn siya ng interest per ano. Or ngayon, marami ng mga banks actually na kahit sa Maya, meron na silang time deposit na as early as 3 months, pwede mo na siyang i-withdraw. And then, yun, mag-earn na yun siya ng interests. And then, yeah, I think that's it for today's video. If nagustuhan niyo yung video at nagkaroon kayo ng konting idea kung ano nga ba sa mga cards na ito okay at gusto mo, please do hit the subscribe and like button para naman mag-grow yung channel natin at dumami rin tayo dito. Okay? So this has been Shea. Thank you so much for watching. Have a nice one. Bye for now.